Good morning pong muli sa inyong lahat at tayo po ay nasa series pa rin. Basahin nga po natin ang series natin, Maniwala Tayo. Pero bago po ang lahat, paki-like and share po ng ating mga video messages na nai-upload sa Facebook, ganun din sa YouTube. Sapagkat yan po ay malaking bagay na kung ano po, pwede rin kayo mag-comment doon para meron tayong mga engagement at marami pang makarinig at panood ng ating video. Na may ginagawa natin para sa Panginoon, hindi para kung kanino man. Amen? So, paki-like po at saka paki-share. So, ang series po natin ay Maniwala Tayo at napakarami na nating narinig tungkol sa series na ito. At last nga po ay tinalakay ni Pastor yung tapos na, finish na. So yung mga recent messages ay nagpapatunay na talagang yung tinapos na gawa ni Kristo nagbibigay sa atin ng kapahingahang walang pagod. Okay? Wala ka ng struggle pagdating sa kaligtasan mo. Wala ka ng struggle pagdating sa right standing with God. Wala ka ng struggle pagdating sa forgiveness. Hindi mo trabaho yan ng Diyos. Siya nagpapatawad at nag-provide na siya ng paraan, ng tanging paraan para mapatawad ang kasalanan. Ano po yun? Pagbububo ng dugo ng korderong walang batik. Kaya nga ang tawag niya, nariyan na ang kordero ng Diyos. Sabi ni John the Baptist, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Kaya yung paghingi mo ng tawad o yung pagko-confess mo, one time lang yan. Kung ikaw ay makasalanan at tinanggap mo si Kristo, humingi ka ng tawad, ang iginawad sa iyong kapatawaran ay one time, big time. Pananampalatayanan mo na lang. Hindi kagaya doon sa Israelita, sila ay nagrepent pa. Alam niyo yung nagrepent, tumalikod pa. Kasi ang kanilang pananaw, magiging matuwid sila pag na-fulfill nila ang law. Kaya sabi, repent and believe. Di ba sabi doon, tumalikod kayo. Saan? Doon sa pagtupad sa mga kautusan, hindi naman natupad, manampalataya tayo kay Kristo. Sabi doon, tayo naman na wala namang law, ang sabi sa atin ay believe and you will be saved. Anong gagawin mo lang? Believe and you will be saved. Kasi wala tayong law. Hindi sa atin ibinigay yung law sa mga Israel nga. Yun nga mga taga-Syria, yung mga walang law yun eh. Tanging Israel. Tayo naman ng mga hintil, tayo namang nasa Pilipinas, wala din tayong law. So tayo, ang kailangan lang natin ay maniwala tayo. Ang tanong ay, gaano kadami doon sa series natin na maniwala tayo ang ating pinaniwalaan? Kasi ang susi para matanggap mo yung biyayang yan ng mga preaching ay maniwala. Tama ho ba? Pag hindi mo pinaniwalaan, alam mo, narinig mo ngayon, hindi mo naman pinaniwalaan, hindi mo naman ina-apply sa iyong buhay, useless. Sayang. Pero kung yan ay maniniwala ka at tatanggapin mo ng buong puso, ay di mapapakinabangan mo ang mga bagay na yan. Kasi mapapakinabangan natin yan pag nanampalataya tayo. Kaya nga maniwala ang ating series. Pinapalta natin yung mga bagay na hindi totoo ng mga bagay na totoo. Pinapalta natin yung mga opinion ng tao laban sa opinion ng Diyos. Pinahalagahan natin ang salita ng Diyos kasi maraming opinion ng tao. Alin ang paniniwalaan mo? Opinion ng tao o opinion ng Diyos? So yun, nagre-renew tayo, naniniwala tayo, yung pong series. Pero sa next month po, sa July, magkakameron po tayo ng bagong series, exposition sa book ng Romans, at napaka-exciting nito dahil wala na po kaming idadagdag dito. Dudukutin na lang natin yung mga verse, tapos ibibigay natin plain kung ano yung intention ng writer at sumulat noong Book of Romans. Wala pong dagdag, walang bawas. Ito naman wala rin dagdag at walang bawas. Okay? So ang ating pong topic ngayon ay, basahin nga po natin, Faith over Fear. Maganda ho ba ang title yan? Kapag nagkasalubong kayo ng takot, anong pipiliin mo? Faith, mananampalataya ka o matatakot ka? Ha? Alin po, ang inyong pipiliin? Faith o talagang ikaw ay matatakot? Kasi maraming tao, kahit Kristiyano na, ay pinipili pa rin ang matakot at manatili sa takot.
At marami po ang naibunga ng takot na hindi maganda sa ating katawan and at the same time sa ating pananampalataya sapagkat makikita ho natin mamaya na napakaraming bunga kapag ikaw ay natakot. Pero napakalaki din ng magagawa kapag ikaw ay nanampalataya. Excited na ho ba tayo? Tatalakayin natin dito kung gaano kahalaga yung pananampalataya. Kasi ang pananampalataya po ay foreign sa isang tao. Hindi ito normal na ang isang tao ay nananampalataya. Kapag hindi ka Kristiyano, sad to say, wala kang pananampalataya. Pero once na ikaw ay naging Kristiyano, pinagkalooban ka ng pananampalataya. Ang tanong, nagagamit ba ng Kristiyano yung pananampalatayang bigay naman sa kanya ng Diyos? Kasi nabubuhay po ang tao base sa nakikita, living by sight. Kaya yung living by faith, para po tayong nag-i-struggle minsan dito. Kahirap lang, sabi ng doktor, magaling ka na, pero ang triglyceride mo ay 1,550. Sabi nila, pero pinananampalatayan mo na ikaw ay bababa na ang trigly. Nakita mo ang result na ikaw ay sa mga chemo, nakita mo, sabi ng doktor, ikaw ay may sakit, pero pananampalatayanan mo yun, lalabanan mo na hindi final yung sinabi ng doktor. Paano mo maipamuhay yung living by faith kung ang resulta, negatibo? Kung nakikita mo yung table mo, yung table na pabilog na may paikot pa, wala namang laman. Tapos sasabihin mo, God will provide. Paano mo ipapasok yung pananampalataya mo dito sa mga bagay na ito? At makikita natin ang pananampalataya, hindi one time lang. Ito ay lifetime na ginagawa ng isang Kristiyano. Kaya dapat tayong magpakadalubhasa pagdating sa pananampalataya. Dalubhasa tayo pag living by sight. Halimbawa, nagluluto doon sa kusina dahil ikaw ay alam na alam mo ang ilong mo napakatalas. Alam na alam mo kung ano niluluto, kung adobo yan, kung fried chicken. Kasi sanay na sanay ka na eh. Yung diwa mo, yung senses mo, yung 5 senses mo, talagang bihasang-bihasa eh. Pero pag living by faith, paano tayo magiging bihasa dito? Makikita natin dito na sa simula't simula pa, nakita natin, tingnan natin, saan ba nagsimula yung pananampalataya? Yung origin of faith. Basahin natin sa Roma 10:17. Sabi dito, kaya't ang pananampalataya daw ay bunga ng pakikinig at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Tanong, saan nanggagaling daw ang pananampalataya? Buhat sa pakikinig. Pakikinig ng ano? Pangangaral tungkol kay Kristo. Kaya ikay may pananampalataya, kung narinig mo ang aral tungkol kay Kristo, at tinanggap mo siya bilang iyong tagapagligtas, nagkameron ka ng nakinig mo. Kaya doon nung buhay pa si Kristo, kahit hindi nila nakikita, walang Facebook, naniniwala yung mga tao na dadaan si Kristo kasi narinig nila, dadaan si Kristo. Kaya si Zacchaeus, umakyat doon sa puno ng aratilis. Kasi napakinggan niya, dadaan ng Panginoon. Nakinig nila na ito palang si Kristong ito'y nagpapagaling, nagbibigay ng pag-asa, hindi siya nagtatrato ng masama sa iba, lahat ay pinakikitunguhan niya. Si Zacchaeus, kahit makasalanan, umakyat din. Kasi umaasa siya na siya ay mamahalin din ni Kristo, pakikinggan ni Kristo. Ganun po, nakinig Tayo nakikinig, linggo-linggo, or sometimes, pag mayroon tayong pagkakataon, nagbabasa tayo ng salita, yung pong salita ng Diyos ay pakikinig din, pag-aaral ng salita ng Diyos. At the more na ikaw ay nakikinig at nag-aaral, the more na nakikilala mo sino? Si Kristo. The more na nagre-rely ka sa Kanya kasi nakikilala mo pa siya ng lubusan at lubusan. Amin ho ba doon? Napakaseryoso naman ninyo. Unang Timoteo 1:13-14. Ito si Apostol Pablo nagsasabi kay Timoteo, alam mo, nung una, ako ang lumapastangan, inusig ko, nilait ko siya. Sino? Yung mga Kristiyano, sabi niya, sa kabila nito'y nahabag sa akin ng Diyos. Sapagkat hindi ko nalalaman ang aking ginagawa noong ako'y hindi pa sumasampalataya. Pero nang siya'y sumampalataya na, sabi doon, pinasagana sa akin ang kagandahang loob ng ating Panginoon
at ipinagkaloob sa akin ang pananampalataya at pag-ibig na natatagpuan sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Nakipag-isa ka na ba kay Kristo? So anong ibinigay sa iyo? Ipinagkaloob niya sa iyo ang pananampalataya at pag-ibig. Meron ka ng pananampalataya? Meron ka ng pag-ibig? Pinagkaloob o na-acquire mo? Pinagkaloob sa iyo. So ikaw ay may pananampalataya na sa iyong kaloob-looban. At makikita natin dito sa mga banda-bandariyang panak, napakahalaga nitong pananampalatayang ito kasi ito yung tanging sandata. Okay? Tanging sandata na magagamit mo sa mundong ito. Makikita natin kung gaano kahalaga na mabibigyan niya ng importansya na, ito pala ang aking, napakaganda kasi Ay, na-excite po ako So sabi doon, pinasagana sa kanya yung kagandang loob, tayo din naman, nung una, lapastangan din Tama ba? Kasi ang sinasamba natin ay kung sino-sino. Yung mga nakakapit sa pader ang ating sinasamba, tapos hindi mo maramdaman kung nalampas sa kisame ang panalangin mo. Kasi nga, sabi doon sa verse 13, nung una nilalapastangan ko ang Diyos, inuusig ko at nilalait sa kanila. Sa kabila nito'y napakaganda, nahabag sa akin ng Diyos. Pwede sabihin natin sa ating sarili, nahabag din sa akin ng Diyos. Kaya po tayo naririto sapagkat kinahabagan lamang tayo ng Diyos, pero dati kaaway tayo ng Diyos. Dati tayo mapapahamak, wala tayong pag-asa. Hindi tayo Israelita, walang pag-asa. Tayo po ay mapapahamak. Pero dahil sa habag, pinasagana ng Diyos sa akin ang kagandahang loob. The same na nangyari kay Pablo, pinapawan tayo ng biyaya ng Diyos. Amin ho ba? Pwede ho ba natin palakpakan na pinasagana sa atin ng Panginoon? Tayo ho ay sanay sa living by sight, pero living by faith ay hindi. Pero tingnan niyo po sa Roma 1:17 ang sabi, sapagkat ipinapakita ng magandang balita kung paano ginagawang matuwid ng Diyos ang isang tao. Paano daw ginagawang matuwid ng Diyos ang isang tao? Ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Buhat sa simula hanggang sa wakas. Tulad ng sinasabi sa kasulatan, ang itinuring na matuwid ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Sa English, the just shall live by faith. Pero tingnan niyo po ito, ipinapakita daw ng good news o ng magandang balita kung paano ginagawa tayong matuwid. Paano daw tayo ginawang matuwid ng Diyos? Sa pamamagitan ng pananampalataya. Saan? Doon sa tinapos na gawa ni Kristo. Na sa pamamagitan doon sa krus, nagpalit. Yung kasalanan natin, kinuha niya, yung katwiran niya, binigay sa atin. So pananampalatayanan mo yun. Hanggang kailan? Mula sa simula, hanggang wakas. Kaya meron kang right standing, kaya hindi nagagalit sa atin ng Diyos kasi nananampalataya tayo doon sa ginawang pagpapalit doon sa krus. Wala ito sa iyong magiging behavior. Wala ito sa iyong merit na ako'y kaya tinatanggap ng Diyos kasi ako'y nagpapatuloy ng pagiging walang kasalanan. Hindi ho ganon. Wala kang parte dito. Kaya may right standing ka dahil nananampalataya ka. At yan ay tapusin mo hanggang wakas. Panampalatayaan mo lang yan. Huwag kang titigil dyan sa pananampalatayang ikaw ay righteousness of God o ikaw ay matuwid sa harapan ng Diyos. Sapagkat yan ay hindi progresibo. Hindi mo mapoprogress ang righteousness na yan. Yan ay kumpletong gawa ni Kristo. Righteous as Jesus. Ow! Naku po, mababato tayo dito ng mga legalistic. Ibig mo sabihin, ang pagiging matuwid ko, pastor, ay kagaya ng pagiging matuwid ni Kristo? Pag hindi natin natanggap ang realidad na ito'y totoo, hindi mo naiintindihan ang righteousness na ibinigay sa iyo ni Kristo. Hindi mo rin naiintindihan na kinuha niya ang lahat mong kasalanan at ang ibinigay sa iyo yung katwiran niya mismo. Kaya nga nakakatira sa atin si Jesus 24/7 a day. Every minute nakatira sa iyo si Kristo kasi may right standing ka na. Hindi ko sinasabing hindi ka magkakamali, hindi ka magkakasala, pero yung espiritu mo, pure, holy, perfect, blameless. Pwede ba natin palakpakan? Dahil ba yun na maintain mo? Hindi. Dahil yun ang ginawa ni Kristo sa iyong born again spirit.
Pag sa behavior, maraming sablay. Pero hindi sa behavior nakikita ang right standing with God. Doon sa born again, doon sa seed, doon sa pinanganak na muli ng ating Panginoon. Biro niyo, buhat sa simula hanggang sa wakas, tulad na sinasabi sa kasulatan, ang itinuring na matuwid ng Diyos. Sino yung itinuring na matuwid ng Diyos? Tayo yon. Sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Gaano kahabang panahon ka mamubuhay sa pananampalataya? From start to finish na ikaw ay naging Kristiyano. So tingnan natin yung mga bagay na ginawa ng pananampalataya sa akin from start to finish. Number 1, itong pananampalatayang ito ang nagligtas sa akin eh. Ang biyaya ng Diyos ay binigay si Kristo, pero kung hindi ko naman siya sasampalatayanan at hindi tatanggapin yung biyayang yon sa pamamagitan ng pananampalataya, kahit sinong tao, papatak tayo sa universalism na lahat ay ligtas. Hindi po. Ang sabi doon ay kung ikaw ay mananampalataya, ikaw ay maliligtas. Roma 10:9, sabi diyan, kung ipahahayag ng iyong labi na si Jesus ay Panginoon at buong puso ka. Gaano daw kalaki ng puso mo ang sasampalataya? Meron pa bang idadagdag pagbuo? Meron pa bang sidekick? Meron pa bang pwedeng co-mediator? Meron pa bang co-savior na pwede pag sinabi mong buong puso? Wala na. Si Jesus lang ang tagapagligtas kasi siya lang yung namatay. Kaya huwag mong dadagdagan, pagdating doon, huwag kang magdadagdag ng kahit sino pa man. Huwag kang magdadagdag ng kapitbahay mo, huwag kang magdadagdag ng kung sino mang santo yan. Kasi ang sabi doon, kung buong puso kang sasamba sa Panginoong Jesus at sasampalataya ka na siya'y muling binuhay ng Diyos, anong mangyayari sa iyo? Maliligtas ka. So tanong, sumampalataya ka na ba? Ligtas ka na ba? Panghawakan mo. Panampalatayanan mo. Sapagkat ikaw ay may pananampalataya na ibinigay ang Panginoon na nakapagliligtas. Amen? So yung faith, nakapagliligtas yan. Yan yung paraan ng Diyos na ibinigay sa iyo para matanggap mo ang biyaya ng Diyos. Roma 4 verse 5, sabi doon, ngunit ang hindi nananalig sa sariling mga gawa, kundi sumasampalataya sa Diyos na nagpapawalang sala sa makasalanan, ay itinuring na matuwid ng Diyos dahil saan? Paano daw tayo naging matuwid? Dahil sa ating pananampalataya. Hindi ka nananalig sa sarili mong mga gawa para ikay ma-justify ng Panginoon. At kahit kailan, sabi nga natin, hindi mo na ma-justify yung ginastify ng Panginoon. Hindi mo na siya madadagdagan, hindi mo na rin siya mababawasan. Pero hindi, yan pong faith that saves, start pa lang yan ang buhay Kristiyano. Sabihin mo nga, simula pa lang yan. Ang pananampalatayang ginawa sa iyo para maligtas ay simula pa lang. Number 2, bilis. Faith connects. Yung pananampalatayang yan ibinigay sa iyo para meron ka ng konekta sa Diyos. Faith connects. Sabi doon sa Hebreo 11 verse 6, kung hindi tayo sumasampalataya sa Diyos, kung hindi, pero tanong, sumasampalataya ka ba? Yes, hindi natin siya mabibigyang kaluguran. So nabibigyan lang ng kaluguran ang Diyos kapag ikaw ay sumasampalataya. In fact, diyan pa nga humahanga ang Diyos kapag ikaw ay nananampalataya sa Kanya. Sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos na nagbibigay ng gantimpala sa mga nananalig sa Kanya. Dapat ikay sumampalatayang may Diyos. Kaya ibinigay yung faith sa iyo para ikaw ay makakonekta sa Diyos at naniniwala kang may Diyos. Sinong naniniwala sa atin na nakikinig sa atin ng Diyos? Amen. Pwede ako palakpakan. Nararamdaman ng Diyos ang pananampalataya mo. Ulitin ko po, nararamdaman ng Diyos kapag ikaw ay nananampalataya sa Kanya. Sipin niyo yung 12 taon na inaagasan ng dugo. Siguro siya ay anemic na sa dami ng dugo na nawala sa Kanya. Pero sabi niya, mahawakan ko lamang ang laylayan ng damit ni Kristo, gagaling na ako. Hindi naman siya nagsabing, hahawakan ko kamay ko. Basta
naramdaman ni Jesus na may kapangyarihan lumabas sa kanila kasi nanampalataya yung babae na mahawakan ko lang ang laylayan ng damit ni Kristo nung dumadaan. Naniniwala ako na itong babae ito marami nang narinig, kagaya na sinasabi natin kanina, patungkol kay Kristo na siya nagpapagaling, siya nagpapalayas ng demonyo. Kaya sabi niya, pag nakita ko itong si Jesus na ito, hahawakan ko ang laylayan ng kanyang damit at ako'y gagaling. At ano nangyari? Nung hawakan nga, nung babae, yung naramdaman ni Kristo na may lumabas. So nararamdaman ni Kristo yung pananampalataya natin once na tayo ay nagtuon, nagbigay ng buong puso sa Kanya. Amen? Ginagamit ba natin yung pananampalatayang ito? Hindi lamang ikaw ay naligtas, nanampalataya ka, faith connects to God. At yun ay walang oras, walang pagkakataon na hindi ka pwedeng lumapit sa Diyos. Gabi man yan, araw man yan, anumang pagkakataon yan, pwede kang lumapit. Nararamdaman tayo ng Diyos sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Napakasarap naman noon na ang handang tumugon sa iyo ay laging available. Ikaw na lang ang iniintay. Kung ikaw ay mananampalataya o ipararamdam mo sa Kanya kung ano man ang iyong hinihiling. 1 Peter 3:12, For the eyes of the Lord are on the righteous. May connection ba yan? Pag sinabing, aba, ay ang mata ko'y laging nasa'yo. May connection yan. Sabi doon, and His ears are inclined to their prayer. Ang mata daw ng Panginoon ay laging nakatingin sa righteous. Righteous ka ba? Kagaya ng pinag-aralan natin. Yes. So nakatingin lagi sa iyo ang Panginoon. Hindi kami namarkahan. Kundi ang sabi doon, and His ears are inclined to your prayer. Meron ka bang prayer? Anak, bakit hindi ka nagpipray? Ay sabi doon, ang mata ng Diyos ay laging nakatingin. Nag-iintay lang wika ang Diyos kung ano ang iyong ipapanalangin. So walang hesitation. Kaya nga, boldness ang tawag doon. Hindi ka, Lord, teka muna, hindi ako handa ngayon lumapit sa iyo. Parang awkward kasi hindi ko feel na parang ako'y sasagutin mo ngayon. Kailan ka sasagutin ng Panginoon? Noon tayo nasa mixture, abay, dapat umattend ka muna ng kontemplasyon. Dapat umattend ka muna ng retreat. Dapat 100% ang level at yung emotion mo dapat high na high para lampas sa kisame ang iyong panalangin. Di ba noon tayo? May mga preparation pa. Pero ngayon, sabi doon, ang Diyos ay nag-iintay ng iyong panalangin. Bakit? Nakatingin siya sa righteous. At ang right standing mo ay laging 100%, hindi nababawasan. Amen? Pwede ba natin palakpakan? May connection ka? Alam niyo po sa bahay, yung connection namin sa bahay, si tatay pastor ay 95 years old, hindi na siya masyadong makalakad. Hindi na rin siya makasigaw, nahina ang boses pag naedad. Alam niyo, ang ginawa ko, bumili ako ng yung kalimbang ng sorbetes. Alam niyo, binigay ko sa kanya, tapos kami nasa 5th floor. Wow, taas. Hindi naman, nado kami sa kabila. Pag kumalimbang yon, pakinig namin. Tapos, pag kumalimbang yon, pupunta na kami doon. Bakit? Yung kalimbang na yun ay connection eh. Para bang, kaya lang, yung kalimbang na yon, hindi pang araw. May pang gabi. May pang madaling araw. Kaya minsan kami tulalay ni Mern. Minsan kami ay na hindi makakumpleto ng sabi nila 5 oras na tulog para maging maayos ang buhay mo at hindi lutang. Pero kami biriin niyo sa buong gabi. Mahina ay 3. Nalimit pa ang 5. Sa tingin niyo makakatulog pa kayo? Pero kami bilang mga anak, bilang mga manugang, lumalapit kami pag may kumakalimbang. At the same time, meron kang faith Pag sinabi mong kumakalimbang din yung faith mo. Kung kami nga na may limitasyon, hindi naming matiis yung aming magulang, ang Diyos pa kaya? Amen? Ang Diyos pa kaya ang magkakait na hindi katulungan, ay able nga siya at siya nga'y nakatingin. Hindi nga siya napupuyat, kami puyat, kahit puyat, Diyos ko po. Babangon tayo. Si Mern ang masipag bumangon. Pero
nakikita nyo, yung kalimbang lang na simpleng kalimbang na yon, nakakakonect na siya sa amin. At hindi namin siya pinapahiya. Kahit ganoong puyat, pero how much more ang Diyos na laging nakatingin sa iyo, na laging antay nga ay anak, ano bang request mo? So gamitin ang pananampalataya na kumukonekta sa Diyos. Amen ho ba? Gamitin. Gamitin natin ang gamitin sapagkat yan ay pinagkaloob sa atin ng walang bayad. The more na ginagamit natin ang pananampalatayang yan, the more na humahanga. Walang ibang hinangaan ang Diyos kundi yung nananampalataya sa Kanya. Yung pangulo yung mga sundalo ng Romano, sabi doon gusto ko pong pagalingin yung aking alipin. Sige, pupuntawi ka ako sa bahay mo. Sabi nung sundalo, wag na po kayo pumunta sa amin. Sa isang salita mo lang, gagaling na yung alipin ko. Humanga si Jesus sa pananampalatayang kahit hindi pumunta si Jesus Christ doon, gagaling yung kanyang alipin. So humahanga si Jesus Christ sa pananampalataya. Kaya gamitin yung pananampalatayang ibinigay sa atin ng Panginoon. At namamangha siya the moment na ginamit mo yung pananampalatayang ibinigay natin sa Panginoon. May natututunan ho ba tayo? Unang Juan 5:14-15, hindi tayo nag-aatubiling lumapit. Sabihin mo, huwag kang mag-atubili sa Kanya dahil alam naman nating ibibigay niya ang anumang hingi natin kung ito'y naaayon sa Kanyang kalooban. At dahil alam nating pinapakinggan nga niya tayo, alam din nating ibinibigay niya ang bawat hinihiling natin sa Kanya. Madamot ba ang Panginoon base sa verse na to? Hindi. Sabi doon, dahil alam nating pinakikinggan niya tayo, sa verse 15, alam din nating ibinibigay niya ang bawat hinihiling natin sa Kanya. Amen? Yan ho ang napakabuting Diyos na nagbibigay sa atin ng lahat ng ating mga kahilingan. Sabihin nga ho natin dito, pinapakinggan ng Diyos ang aking mga kahilingan. Amen? Meron ka bang nais ilapit? Pinakikinggan ka ng Diyos. Sige po, palakpakan natin ng Panginoon. Kasi tayo minsan nahihiyang lumapit Di ba? Lalapit ka na, di bali kung ang lalapitan mo hindi mo kakilala, di bali kung ang paglapit mo sa Kanya ay may limitasyon siya, yan na naman si kumare, uutang na naman yan. Kasi yung inuutangan mo may limitasyon, hindi niya lagi kayang magbigay doon sa nalapit sa Kanya. Pero dito, ang Diyos, walang limitasyon. Kaya pwede kang lumapit sa Kanya at sabi doon, ayon sa Kanyang kalooban, lahat ay pinapakinggan niya at lahat ay willing siyang dinggin at pagbigyan. Sabi doon, binibigay niya ang bawat hinihiling natin sa Kanya. Hindi lang dahil iniligtas ka niya, yung faith that saves, meron ka pang connection. Dahil sa yung iniwan sa yung pananampalataya, meron kang connect. Pwede kang mag-connect. Pwede kang mag-connect. Number 3, ano pa yung nagagawa ng faith? Faith receives. Dito, sabi sa 2 Korinto 1:20, for as many as are the promises of God in Christ, they are all yes. Lahat yan ay natugon na. They are all answered. So, anong gagawin mo na lang? In Him we say our amen to the glory of... Anong sasabihin mo na lang? Amen. Anong ibig sabihin ng amen? I agree. Amen. O, di ba? Kaya nga tayo dito sa church, pag sinabi ng pastor, amen ho ba? Nag-a-agree ba kayo? Tinatanong lang niya, nag-a-agree ba kayo na mabuti ang Diyos? Ano sasagot natin? Amen. Naibigay na ba lahat ng pangako ng Diyos? Yes. Sasabihin mo, amen. At tanggapin mo sa pamamagitan ng pananampalataya, yung tinapos na gawa ni Kristo, natapos na nagdulot na ng bungang napakagaganda, wala nang sumpa, abay tanggapin mo na. Saan yon? Sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya nga po tayo walang tigil ng pagsasalita patungkol doon sa tinapos na gawa ni Kristo, binipisyo nito, kung ano magagawa, para maniwala tayo, para panampalatayan na natin, at para makinabang naman tayo. Kasi yung tinapos na gawa ni Kristo, kapag hindi mo pinaniwalaan, hindi mo pinanampalatayan, mananatiling tinapos na gawa ni Kristo yun. Pero hindi ka nagbibinipisyo. Humihingi ka pa ng isang bagay na akala mo'y wala pa.
Namumuhay ka sa isang realidad na akala mo'y wala pang nagawa si Kristo. Humahabol ka sa isang bagay na nasa sa iyo na pala. Di ba? Mahirap kaya yon, yung kala mo'y wala ka, yung kala mo'y mahirap ka. Kaya ang buhay mo, pag ka sa Facebook, parang mahirap na mahirap ka. Hindi mo kinabubuhay yung tinapos na gawa ni Kristo kasi nga hindi mo alam yung realidad, yung datos, yung fact, yung tunay na nangyari doon sa krus. Marcos, ayoko ng Marcos, Mark na lang. Mark chapter 11, 24. Kaya sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo sa inyong panalangin. Anuman, hindi sinabing meron kayong ilan na pwedeng hilingin. Ano man ang hingin nyo sa iyong panalangin, maniwala kayo. Ano yung maniwala? Faith na ibinigay sa iyo. Maniwala kayong natanggap na ninyo yon at matatanggap nga ninyo yon. Liwas po yan sa living by sight, by living by faith. Sa living by sight, kailangan makita ko muna yung bagay na yan para ako'y maniwala. Sinasabi mong may pera ako, pastor, pero hindi ko pa nakikita pang tuition ng anak ko. Hindi ako maniniwala. Pero ang sabi dito, maniwala kayong natanggap na ninyo. Pero realidad, natanggap na ba? Hindi pa. Pero ang sabi, maniwala muna. Maniwala ka muna saka pa mangyayari. Baliktad. So dito tinuturo natin na ang pananampalataya ay baliktad sa living by sight. Maniwala ka muna. Magkakabahay Magkakabahay. Pinananampalatayaan ko ako'y magkakabahay sa bukid. May kapihan, may silong na Nariyan na ba? Wala pa. Pero ako'y naniniwala? Yes. Kailan yung panahon? Hindi ko alam. Basta paniniwalaan ko. At sabi doon, matatanggap niyo yun at matatanggap nga ninyo yun. Amen ho ba? Anong pinananampalatayaan mo, kapatid? Sa mga panahong ito, panampalatayanan mo na natanggap mo na at matatanggap mo nga yan. Alam nyo ba, pag pumunta kayo ng SM, hindi ka magpuposes ng bagay na hindi mo nakikita. Hindi mo siya pagnanasaan, ang ganda naman ng sapatos na yun. Kung hindi mo nakikita. Tama ba? Ganon din, at the same time, ba't ako napunta ron? Faith. Dapat makita mo muna sa isip mo. Dito, nakukonsib mo sa pananampalataya, hindi mo nakikita, pero mangyayari sa iyo. Tama ho ba doon? Doon nakita mo lang kaya mo nagustuhan At nung nagustuhan mo, hindi ka na makatulog sa gabi. Pag hindi ka na makatulog sa gabi, pumunta ka na ng alas 10. Bilhin mo na. Kasi hindi ka rin patutulugin yan the next day Halimbawa, nakakita ka ng washing machine. Yung washing machine, ang tindi, ang galing. Panlalaki ang pangalan. Pag ipinasok mo, ang sabon, automatic na rin, di ba? Ganun na nga. Maglalagay ka lang ng sabon, kahit kahit anong gawin mo, mamaya, na siya, pag nilabas, medyo tuyo na. Pahanginan mo na lang. Ganun katitindi. Yung bagay na yon, kung hindi mo nakita, hindi mo makukuha. Tama. Ganun din at the same time, ang pananampalataya ay nakikita mo na yung bagay na yon, pero nakuha mo na sa pamamagitan ng pananampalataya. Kasi ang pananampalataya, ang tanging paraan para matanggap ang mga pagpapalang inilaan ni Kristo para sa atin. Inilaan na yan ng Diyos kahirap naman na, eto na ang pagkain, isasakmal pa sa iyong bibig dahil ayaw mong tanggapin. Mahirap yun. Hindi na yun, para bang pinupersa ka na ni Jesus na, yung anuhin. Wala namang ganun, di ba? So, ang pananampalatayang ibinigay sa atin, yun yung paraan para matanggap natin yung mga bagay na inilaan ni Kristo doon sa krus. Kaya, faith receives. Tumatanggap yan. Yan ay kumikilos. Yang pananampalatayang yan ay buhay. Nakatatanggap yan. So, number 4, yan na, panghuli na yan. Faith moves. Una, faith that saves, faith connects, faith receives, faith moves. Yung faith saves, yun yung unang ginawa sa atin ng Panginoon. Hanggang sa katapos-tapusan, sabi noon, ang matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. Pagdating kaya sa langit, may pananampalataya pa? Tingin nyo? Tingin ko, wala na
Kasi bakit mo pa pananampalatayanin yung kasama mo? Bakit ka pa mag-hope sa Kanya kung kasama mo na siya? Kaya naniniwala ako sa langit, love na lang eh. Faith, hope, and love, but the greatest is love. Kasi ba't ka pa mananampalataya kung kasama? Halimbawa, nasa ibang bansa ang asawa ko, nananampalataya akong magkakasama kaming muli noon. Pero kung siya'y nasa katabi ko, hindi na ako nananampalataya. Ipapadama ko na lang sa kanya yung aking pag-ibig. Kasi nasa katabi ko na eh. So ganun din, at the same time, yung pananampalatayang sininimulan sa iyo, faith that saves, yan din yung nagkukonekta sa atin sa Diyos, yan din yung mga bagay para ma-receive natin, yung libreng ibinigay ni Kristo. Ito maganda. Pagdating ng mga problema, faith can moves. Faith moves. Ano ibig sabihin niya? Tingnan natin sa Mark na naman. Mark 11:23. Tandaan ninyo ito, kung kayo'y nananampalataya sa Diyos at hindi kayo nag-aalinlangan, maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, umalis ka riyan at tumalon ka sa dagat, at ito nga ay mangyayari. Ano sabi doon? Tandaan ninyo ito, kung kayo'y nananampalataya, anong gagamitin mo? Yung faith. Kung kayo'y nananampalataya sa Diyos at hindi kayo nag-aalinlangan, maaari niyong sabihin sa bundok na ito, umalis ka riyan at tumalon ka sa dagat, at ito nga ay mangyayari. Hindi naman ito literal na ibig sabihin yung bundok ng Mount Banoy ay lilipat. Ibig sabihin lang, nagbibigay ng analogy ang Panginoong Hesus ng paghahambing kung gaano katindi ang nagagawa ng Diyos sa pamamagitan ng iyong pananampalataya na pwedeng alisin yung mga mahihirap. Analogy po ito, hindi ito. Alikayang bundok ang mapaalis ko mamaya. Bundok na makulot, kasi yan ang pinakamataas na bundok. Aalisin ko yan sa pamamagitan. Hindi ako nag-aalinlangan. Hindi po ibig sabihin ni ganyan. Kundi ito yung mga mahihirap na bagay na pinagdadaanan mo, kayang alsin ng Diyos sa pamamagitan ng iyong pananampalataya. Tingnan nyo, noong si Pedro at si Jesus ay nagkita, kaya lang doon sila nagkita sa yate o sa bangka. Nung nag-meet up sila ni Jesus Christ, sabi, uy, gusto ko din lumakad, sabi ni Pedro. Sabi, ang hangin, sobrang hangin. Wala kasing yung parang nahahangin ang buhok. Sabi doon, grabe, sabi doon, nakalakad ho ba si Pedro during that time? Nakalakad ba momentarily? Nung sabi, sige, lumakad ka, pumarito ka. Uy, nakalakad eh. Pero sabi doon, nung umano yung hangin, ang lakas. nung umikot na yung hangin, unti-unti pong lumabog si Pedro. Bakit? Natakot siya eh. Saan siya natakot? Doon sa malakas na dilubyo ng hangin. Pero sino bang nasa harap niya? Si Jesus. Para bang andaling sabihin dapat hindi natakot si Dapat hindi natakot si Pedro kasi nandun naman si Jesus eh. Di ba? Pwede mo sabihin bakit pa ako matatakot? Nandiyan naman. Yun nga ang tanong. Bakit ka natatakot? Nandyan si Jesus. Bakit ka natakot nung mga panasabi ni Pedro? Naku, nung nag-umpisa nang matakot si Pedro, unti-unti siyang lumubog. Pero hindi doon natapos ang istorya. Nung sabi niya, Lord, iligtas mo po ako. Hindi rin nag-alinlangan naman ng Diyos. Siguro, kamay na lang niya yung nakalutang. Inabot siya ni Jesus at iniligtas siya. Sinong mas magaling lumangoy? Si Jesus? O yung fisherman? Ay mangingisda yun si Pedro. Pero si Jesus, karpentero, doon natin nakikita na kapag ikay takot ka talaga at maraming mangyayaring hindi maganda siya. Kahit marunong kang maligo o mag-swimming, talagang babagsak ka dahil ikaw ay natakot sa iyong buhay. Pero yung tagapagligtas, laging ready and available. Hinagip niya ang kamay at iniligtas nga si Pedro. Alam ho ba ninyo na ayon sa Google, merong 500 takot ang tao. 500 takot. Nagsimula po yun sa 2 lang sa bata.
na alam naman natin na takot ang bata sa maingay, kaya hinihinaan ko nga yung boses kay Max. At ang pangalawa ay yung posible na siya'y mahulog. Nagigitla yung mga bata, di ba? Pero yan, nadadagdagan pag ikaw'y lumalaki. Pag ikaw ay ihahatid ng iyong magulang sa school at ikaw ay grade 1, ay iyak yan dahil takot siyang mawalay yung separation, natatakot. So nadadagdagan niya na nadadagdagan. Tapos takot nang magpatuloy yan. Tama, marami, dumadami. Ewan ko kung sino sa inyo ang malakas sa loob? Kasi natatakot. 500 phobia. Sabi ng Google. Yun ay na-distinguish nila sa animal phobia. May takot sa insekto, sa ipi, sa mga ganyan. Takot sa ahas, takot sa aso, takot sa mga spiders, gayon. Tapos meron din namang natural environment na takot, yung takot sa heights, takot na hindi kayang sumakay sa mga roller coaster, sa mga chubibo. Alam ba niyo yung chubibo? Tapos yung natural environment, ano din sila, yung takot sa mga kidlat, sa bagyo, takot mag-jet ski, takot sa paragliding, sana all, meron ganon. Takot sila lahat. Meron din namang fear of medical procedures. Ayaw ng karayong, pag nakakita hinimatay, pag nakakita ng dugo. Nakikita niyo yung mga phobias na nangyayari, yung takot na ma-injury, takot mabalian, takot na masaktan ang katawan, takot na makaramdam ng sakit. Yan po yung mga takot. Meron din namang natitrigger doon sa pamamagitan ng pumasok sa isang lugar na madilim, hindi raw siya makahinga. Normal po yun, sa may takot sa mga ano-ano mang phobia yan, claustrophobia man yan. O doon sa paglumilipad sa eroplano, meron pong takot, hindi makasama sa bus, ayaw sumakay ng bus pag hindi sa una. So marami pong takot, marami pong nangyayaring takot, at yan po ay 500 kinds of phobia na pwedeng mangyari sa Pilipinas, baka 501 yan. Kasi yung mga lalaki po, merong takot takosaphobia. So pag pinagsama-sama mo yan, nagbubunga yan ng fear, ano pa? Doubt. Kasi pag natakot ka, mag-aano na yung pag-aalinlangan, kagaya na kay Pedro. Kaya siya nag-doubt na siya'y lulubog kasi natakot siya. Nagbubunga po yung fear ng doubt, lies, kung merong pressure, merong trouble, problem, may sickness, meron uncertainty. Yan pong mga bagay na yan ay talagang sasakal sa iyo. Kapag nakaharap mo yan, may pressure sa kaliwat kanan, ikaw ba ay lalampasan mo ba yan sa pamagitan ng pananampalataya o ikaw ay malulunod doon sa iyong pagkatakot? Ang dami hong nakakatakot ngayong bagay. Biruin niyo, 2 estudyante, pumatay ng tao. Paano nangyari yon? Estudyante pa lang yon. Samantalang nung kami, estudyante, pinakamataas na pwede namin gawin, susupla lang kami ng munggo. Yun lang ang laro namin, suplahan ng munggo. Tapos ang baril namin, yung baril ng yung iniikot na ganon. Paano makakamatay yon? Pero ngayon, tingnan ninyo kung ano ang pressure na ibinibigay ng mundo. Pag nagtaas ba ang presyo ng diesel pa at binomba pa yung Iran, magbubunga ba ito ng fear? Yung uncertainty, yung mga bagay na hindi mo tiyak. Paano ka haharap sa mga bagay na ito? Ang daming phobia. Ang daming kinatatakutan, ang daming pressure, ang daming trouble, ang daming kasinungalingan, ang daming lahat po Nabobomba tayo dito Kayo ba'y nabobomba din? Meron ba din kayong problem na pinagdadaanan? Meron ba din mga trouble? Ano yung pinakamatinding takot na pwede mo? Kaya nga sabi kahit mamamatay ka na, ayaw mo pang mamatay. Bakit? Paano po yung aking mga anak pag ako'y namatay? Paano sila mabubuhay? Ang daming takot, di ba? Hindi niya naalala na may Diyos Ikaw ngayon nabuhay dahil may Diyos.
Di ka't bubuhayin din ng iyong anak kahit ikay mamatay. Marami po tayong pressure. Madami tayong baka nga ikay kaya naririto at napapakinggan mo dahil may mga problema ka na kinakaharap. Paano pag ako'y tumanda na? Ako'y ano na? Sino mag-aalaga sa akin? Yun ang common lagi sa mga matatanda. Ayaw nila nang naiiwan. Kung paano yung bata, ayaw maiwan nung papasok. Ganun din po pag naedad. Ayaw nila nang walang kasama. So ano ang kinatatakutan mo? Ano ang mga bagay na gumugulo sa isipan mo? Kagaya ni Pedro nung siya ilulubog, naratel siya, nawala siya sa focus, na nandoon si Kristo. May panahon po na ikaw ay natatakot ninyo sa ating conclusion sa awit 56 verse 3 and 4. Kapag ako ay natatakot. Sino po nagsasalita dito? Si David. Sabi doon, kapag ako ay natatakot, magtitiwala ako sa iyo. Ano yun? Yung faith na nalampas doon sa takot. Faith over fear. Nilalampasan. May takot eh. Kasi paminsan-minsan, matatakot ka eh. Normal yan. Normal po kasi tao tayo. Sabi ni David, ito'y tapos na po siyang tapos na niyang harapin si Goliath dyan. Pwede na niya ipagmalaki. Sino pang katatakutan ko? Pinatay ko na nga yung pinakahigante na kalaban ng Israel. Sino pang pwedeng humarap sa akin? Pero ito ay natakot eh. Natakot si David. May panahon na siya ay natakot kasi papatayin siya ng hari ng Syria. Kaya siya nagmukhang baliw dito para hindi siya mapansin ng hari ng Syria. Sabi ni David, kapag ako ay natatakot, magtitiwala ako sa iyo. Napakaganda ho nitong conclusion kasi may panahon na baka ngayon ikaw ay natatakot, sabihin mo, magtitiwala ako sa Diyos. Ang ganda ng kanta kanina, ako'y magtitiwala sa iyo, salita mo ang tanging sandigan ko. Kahit anumang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, di ba? Ikaw lamang ang sandigan, Panginoong Jesus. Ito po si David ang nagsabi, mighty man of God. Hindi siya basta-bastang uri ng tao. Pero sabi niya, ako'y natatakot din eh. May fear din ako. Paminsan-minsan, dumarating din yung bagay na, bakit ako'y kabang-kaba? Takot na takot. Sabi ni David, kapag ako ay natatakot, magtitiwala ako sa iyo. Sa Diyos na ang salita ay aking pinupuri. Sa Diyos ako magtitiwala. Yan na. Hindi ako matatakot dahil ano ang magagawa sa akin ng mga pawang tao lamang. May mga bagay, ang mga tao po'y gumagawa ng takot. Yung nangyari po sa Tacloban, nag-promote ng takot yon kasi yun ang gawa ng kaaway to promote terror. Maratel ka, hindi ka makapag-isip ng matino. Pero sabi ni David, sa panahon na ako ay natatakot, pipiliin ko ang magtiwala sa Diyos. Lagi po nating alalahanin, letter A, kapag natatakot tayo, alalahanin natin yung pag-ibig ng Diyos, yung unchangeable love of God sa atin. Yung perfect love niya na pumapawi ng lahat ng uri ng takot. Perfect love cast out fear. Kasi yun namang fear ay nagbubuhat sa condemnation eh. Ang fear ay nagbubuhat sa takot na ikay mapahamak. Pag sinabi ni Jesus Christ na there is no more condemnation to those who are in Christ, pinapawi ng perfect love yung any fear na nangyayari sa iyo. Kaya once na ikaw ay nakadama ng pagod, ano nga alalahanin mo? Alalahanin mo yung pag-ibig sa iyo ni Jesus. Alalahanin mo yung pag-ibig na hindi nagbabari, hindi nagbabago, hindi nalilimitahan ng anumang sitwasyon. Letter B, alalahanin mo yung everlasting strength na ibinibigay niya sa bawat panahon at sa bawat pagkakataon. Sabi doon, I can do all things through Christ who strengthened me. Palalakasin ka ng Panginoon, maniwala ka. Kapag nilampasan mo ng pananampalataya mo, yung mga takot, pangamba, kabalisahan sa buhay mo, at humingi ka ng lakas
sa Panginoon, hindi siya mag-aatubili na ikaw ibigyan ng everlasting strength. At alalahanin din natin na ang Diyos ay faithful and true to every word of His promise. Tapat po ang Panginoon. Nung nangako siya na hindi kayo iiwanan, hindi ka talaga iiwanan ng Panginoon. Nung panahon na nung sinabi niya hindi kayo pababayaan, hindi ka talaga pababayaan. Doon po sa unang hari, chapter 5, meron doong pangyayari si Elias o si Elisha na sila ay hinahabol ng hari ng Syria na gusto silang patayin nung kasama niyang katulong, yung kanyang sidekick. Tapos, nung siya ay nasa lungsod na, nakita nila na napapalibutan na. Takot na takot yung kanyang kasama. Sabi niya, hindi mo ba alam na marami tayo? Doon sa lungsod na papaligiran sila, dumalangin si Elias na sabi, buksan yung mata ng kanyang kasama. At nung makita niya, yung kasama nila, puro anghel. Nakapaligid doon sa bundok. Yung mga kalaban, nakapaligid sa kanila sa bayan. Pero yung mga anghel, nakapaligid sa mga bundok. Kasapi nila. Natakot, pero may solusyon. Ito ang isipin natin. Yung mga anghel na yon, yung lumikha sa mga anghel, yung nakatira sa atin. Kaya sa panahon na matatakot ka, sabihin mo, greater is He that is in me than He that is in the world. Yun yung mga anghel lang, nabuhayan na ng loob yung mga yon, how much more kung si Jesus ang nakatira sa iyo. Amen? So, alalahanin natin na ang kanyang pangako ay tapat sa bawat promises na kanyang ginawa. Pwede kang magsabi, hindi ho kaduwagan, Lord, help me. Lord, save me dito sa sitwasyong ito. Kagaya ni Pedro, nung panahon na siya ay nagda-drown, hindi siya nag-hesitate na, Lord, iligtas mo ako. Sa panahon ng takot, hindi ho masamang magsabi, Lord, tulungan mo ako. At alalahanin natin yung unchangeable love of God. Pwede ba natin palakpakan ng ating Panginoon? Anong ating takeaway? Sabihin nga ho natin, hindi ako matatakot dahil kasama ko ang Diyos sa bawat panahon at sa bawat pagkakataon ng aking buhay. Sapat ang biyayang kalakasan ng Diyos sa akin. Tayo po'y manalangin, Panginoon, nagpapasalamat kami. Yes, pwede kaming humarap sa mga higante ng buhay. Pero sabi mo doon, Panginoon, kung mananampalataya kami at hindi mag-aalinlangan, Panginoon, pwede naming alisin ang anumang mga bagay na pwedeng makatakot sa amin, Panginoon. Maraming salamat po sa pagmiministeri niyo sa pamamagitan ng iyong buhay doon sa krus na ibinigay mo sa amin ang pananampalatayang ito na pwede din namin gamitin, Panginoon, laban sa lahat ng gawa ng kaaway. Maraming salamat po. Ito po'y libre mong ipinagkaloob sa amin at libre din naming magagamit para sa kaluwalhatian mo. Maraming salamat po. At kung ikaw na naririto ngayon ay hindi mo pa nakikilala yung pinagmumulan at nagbibigay ng pananampalatayang ito at narinig mo na ang mensaheng ito na si Kristo ay nagbibigay ng pananampalataya, pwede kitang anyayahan sa isang panalangin ng pakipagrelasyon, pagtanggap kay Kristo. Sabihin mo, Panginoong Jesus, ako po ay mapapahamak, ako po ay makasalanan. Naniniwala ako na doon sa krus, kayo ay nagbayad sa pamamagitan ng inyong dugo, binayaran niyong lahat ang aking kasalanan at binigyan niyo ako ng pananampalataya at ng katwiran sa pamamagitan ng iyong biyaya. Maraming salamat po sa kaligtasang ibinibigay mo na walang bayad na tinatanggap namin sa pamamagitan ng pananampalataya. Maraming salamat po sapagkat kayo namatay sa krus para sa amin. Salamat sa buhay na walang hanggan na iyong kaloob. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ganun lang po kasimple ang pagtanggap sa Panginoong Jesus at yan po ay start ng pananampalataya mula sa simula hanggang wakas. So magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po'y dadako sa ating communion.